Good morning sa tanan nila sa atong online morning devotion nga gahimuon matag sayo sa buntag. Medyo hayag-hayag na gid no. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Nagpabilin pa ang atong motto nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. I look to you, lover of my soul. I look to you, author of my faith. I look to you, beautiful Savior. I look to you, King of all kings. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. In your name, strength and power overcomes. In your name, joy and peace overflows. In your name, heaven's home treasure. In your name, forever be secure. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Every knee shall bow, every tongue confess that you alone are God and King. Higher than the heavens, higher than the earth, forever you will be exalted. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, forever you will be, forever you will be, forever you will be, forever you will be exalted. Forever you will be exalted, O God, for you are worthy, worthy of all glory, of all honor. We praise you, God, we worship you, we magnify you, Lord, we glorify your name, we honor you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you kay Lord sa imong pagpukaw ka na mo, Aman. Sa kabuntagon nga gipabuka pa nimo ang among mga mata
o imo ming gi-enable nga mobangon Lord. Thank you usab kaayo sa kalidad, malinawon hinanong kakatulog nga imong gi-provide kanamo tibok gabi. Ug nining paghatag nimo nining laing matahong nga adlaw nga Wednesday o God nga opportunity gid alang kanamo Lord nga padayon Ginoo nga makakinabuhing Kristohanon, padayon nga makaalagad kanimo Ginoo, padayon nga makapamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayaan susama niini o Lord. Thank you kaayo God. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman. Tapos ka Ginoong himayaon sa nini nga say sa kabuntagon Lord mabayo mapasidunggan ka nining tanan. Dalaygon ka Lord dawata ang among mga pagpasalamat pagdayeg pagimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. So nasabta sa tuon na sab sa pagpakli no sab sa mubo nga pagpakli sa balaang kasulatan no nga naa paghihapon ta sa book of Zechariah, naapat sa Zechariah no. So chapter 9 na ta sa Zechariah. So makita nato dinhi karon unsa ang gisgutan na po diri sa book of Zechariah. Sa Zechariah chapter 9. Zechariah chapter 9. Paklion na to ang chapter 9. No. Dinhi makita nato nga hukman ni Lord ang mga kaaway no ang mga oppressors sa iyang mga katawan sa Judah ug Israel ug sa Jerusalem no. Kay grabe da ang mga pandaog-daog sa mga katawan sa Diyos. Grabe na ang pagpasakit no sa mga tagalaing nasud sa mga katawhan sa Dios ug dinhi na ay 5 ka butang nga makita nato dinhi 5 ka butang nga makita nato dinhi nga highlight sa mao nga chapter. Number 1 nga makita nato sa chapter 9, ang primero nga makita nato sa chapter 9, the first highlight nga makita nato in chapter 9 verse 9. Nakita nato din nga si Zechariah prophesies about the coming of a future king of Israel. Nag-prophesy si Zechariah mahitungod sa pag-abot sa umaabot nga hari nga maghari no niini nga kalibutan, niini nga dapit sa kalibutan. So diha sa 9 basahon nato ang 9 nga gi-prophesy ni ko andiri ingon diri sa verse 9 sa chapter 9. Pagmaya pag-ayo Bisaya, nagtapad ko Bisaya og English og Bisaya nga Bible. Ingon diri sa 9, pagmaya pag-ayo o katawhan sa Sion, singgit o katawhan sa Jerusalem, muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno. Mo nakita nato no. Actually kini gi-confirm ni dito sa Matthew chapter gi-confirm ni sa Matthew chapter 21 verse 5 kining ni ang prophecy ni Zechariah sa dihang nagprophesy si Zechariah about the coming of a future king of Israel. Kinsa maning future king of Israel si Ginoong Hesus. So gi-prophesy dia sa New Testament gi-confirm no diya sa New Testament sa Matthew chapter 21 verse 5. Dili na lang nato basahon pero makita nato dito sa Matthew chapter ato na lang basahon kay aron maklaro gid no. Makita nato dito sa Matthew chapter 21 verse 5 no. Tanaw nato unsay na hisulat sa Matthew chapter 21 verse dinita medyo malangan kung basa-basahon nato ang mga confirmation gyud sa nahisulat sa New Testament kay ang mga prophetic books kinahanglan man gyud nga ma-confirm niya diha sa New Testament. So niya na 21 verse 5 ingon diri, sultihi ang syudad pulong ni Ginoong Hesus no. Sultihi ang syudad sa Sion, karon moani kanimo ang imong hari. Malumo siya magkabayo og asno og sanati niini no. So katong triumphant entry ni Ginoong Hesus sa Jerusalem during the time no nga nagsugod na siya sa iyang ministry
no. So gi-prophesy na ni Zechariah o gi-quote diri sa New Testament sa Matthew chapter 21 verse 5. So mao na siya ang primero nga nakita nato diri nga prophecy or nakita nato nga highlight diri sa book of Zechariah, no, prophetic book of Zechariah chapter 9 verse 9, no. Otro na to, Zechariah prophesies about the coming of a future king of Israel nga gi-quote sa New Testament, no, sa triumphant entry of Jesus Christ to Jerusalem, no. Riding on a donkey, nagsakay siya donkey, no, pagsulod niya sa Jerusalem. So naa nagi-quote na sa Matthew chapter 21 verse 5. And second nga nakita natong highlight diri, naa nato mabasa sa 12, no, nga because of this covenant bond between God and his people, they should return, no, they should return to Jerusalem, which is their stronghold or refuge. Ang Jerusalem mao gyud ang stronghold sa mga katawan sa Diyos, mo ilang refuge. So tungod sa nahipatik na sa ilang kasing-kasing, no? Nahipatik na sa ilang kasing-kasing ang covenant ni Lord nga, katong covenant ni Lord nga niingon si Lord nga, they shall be my people and I will be their God. Nahipatik na sa ilang una-una kasing-kasing. So, mubalik gid sila sa Jerusalem tungod kay ang Jerusalem mo'y refuge o mao'y ilang stronghold ang Jerusalem. So, they have no other choice sa mga pandaog-daog, sa mga kaaway kanila, mo take refuge gid sila sa Jerusalem. So didto sila, they should return to Jerusalem, no, they should return to Jerusalem, which is their refuge and stronghold. No, naa na mabasa sa verse 9, chapter 9 verse 12. Magbansuli usay ang atong mga verses. Sa 12 atong tan-aw na ang unsay gisulti sa 12. Bisaya nato basahon, no. Balik sa imong kuta, o they should return, no. Balik sa inyong kuta, o ikaw nga binilanggo nga wala kabsig paglaom, kay iuli ko kanimo sa dubli ang bahandi nga giilog kanimo. Grabe baya kaayo ang pang-oppress sa mga kaaway ngadto sa mga katawhan sa Dios. Grabe sila, gipang-ilugan sila, giuta gipang-ilugan. Grabe ang wad-an gyud katungod ang mga katawhan sa Dios. Ingon na anak biya gahapon nga kahitabo sa mga Kristohanon karon, no, nga murag dili tatagaan og lugar dinhi niini nga kalibutan. But dinhi giingnan sila ni Zechariah nga balik sa imong kuta, ug ikaw nga binilanggo nga wala kabsig paglaom, kay iuli ko kanimo sa dubli ang bahandi nga giilog kanimo. So very comforting kaayo nga words ngadto kanila during the time of Zechariah. So that's the second nga nakita nato dinha nga highlight. So because of this covenant, it is because of the covenant of the Lord. Pakigsaad manggod, ang pakigsaad ni Lord dili gid mabalik. Sa dihang niingon si Lord nga, you will be my people and I will be your God. So they should return to Jerusalem, which is their refuge and stronghold. Ang ikatulo makita nato dinha sa verse 13 and 14. Basahon nato ang 13 and 14 sa Bisaya. Gibingat ko ang Juda ingon nga usa ka pana og himo kog udyong ang Ephraim. Bakyawon ko daw usa ka espada ang imong mga anak o Zion, ug ipaaway ko sa imong mga anak o Grisya. Mutunga ang Ginoo sa ibabaw sa iyang katawhan, ug mukilab ang iyang pana daw kilat, ug patingugon sa Ginoong Dios ang trompeta, ug musakay siya sa alimpulos gikan sa habagatan. Grabe ang display, grabe ang demonstration and display of the power of God, no, during this time nga iya nang
iyan ng hukman ang mga kaaway sa iyang mga kanakan, sa iyang mga piniling katawhan. No? So, diha, ang ikatulong nga highlight nga nakita nato diha nga gibasa nato sa 13 and 14, ingon dinhi nga God who is the divine warrior. Tawag ko na divine warrior si Lord. God who is the divine warrior will conquer his people's oppressors, his people's enemy or oppressors in a dramatic fashion, no? Dramatic fashion kay nga naman. Dramatic fashion kay ingon ko dinhi nga gibingat ko ang Juda ingon nga usa ka pana ang Juda ang gamiton gihapon niya nga ang gamiton ni Lord nga instrumento para pag-attack sa mga kaaway sa iyong mga katawan sila ra gihapon no gibingat ko ang Juda ingon nga usa ka pana og gihimong kong udyong ang Ephraim bakyawon ko daw usa ka espada ang imong mga ang mga kaanakan sa iyang mga katawan no bakyawon ko daw usa ka espada gamiton niya nga espada ug ipaaway sa imong mga anak o Grisya. Mutungha ang Ginoo sa ibabaw sa ikatawan ug kilab ang iyang pana daw kilat niya patingugon sa Ginoong Dios ang trompeta ug sakay siya sa alimpulos. Dramatic fashion no sakay siya sa alimpulos gikan sa habagatan. Grabe no. Walay malisod sa Ginoo kung himuon niya. There's nothing too difficult for God. No, muning ni ang yang si Lord, ingon ang Ginoo nga the battle is not yours but mine. So ang Dios ang makibugno sa iyang mga katawhan. Siya ang muhimo sa battle. Munang naa nga dili angayan gyud mahadlok ang mga katawhan sa Dios no kung daog-daogon sila panamas-tamasan sila kay naaman si Lord nga moy mo balos. No muna siya ang ikatulo nakita nato, ang ikapat makita nato diri sa 16. Sa 16 ingon diri sa 16, niadtong panahon naluwason sila sa Ginoo nga ilang Dios kay sila iya mang katawan. Unya sama sa mga alahas diha sa usa ka korona mugilak sila diha sa iyang yuta. Grabe no ang restoration nga paghimuon ni Lord sa iyang mga katawhan. So ang ikaupat day makita nato nga by destroying uh, by destroying their enemies no when God is going to destroy the enemies no of his people makita nato diha nga they will never again go hungry and thirsty dili na gutumon dili na uhawon ang mga katawan sa diyang i-destroy na ni Lord ang mga kaaway nila no by destroying their enemies God is going to rescue his people again, and they will never again go hungry and thirsty. They will receive the blessings of grain and new wine. No, so mao na siya ang ikaapat nga nakita nato nga sa diyang i-destroy na ni Lord ang mga kaaway nato ma-restore balik no i-rescue ta niya nga ma-restore na balik ang panalangin. Mag-awas na ang panalangin. No? Kanhi, nag-antos ta apan sa panahon nga i-destroy na ni Lord ang atong ang kabaluta no kabaluta nga dili man actually ang mga tao but ang mga tao ang atong kaaway physical na nga kaaway nato but behind our enemy kabaluta who is manipulating the enemy of God, Satan is manipulating sa mga katawhan nga naglutos kanato actually. No, so mao nang na ang Ginoo gyud ang makahimo sa pagbalos against them tungod sa ilang gabuhaton kanato nga pang daog-daog. No, so muna siya ang ikaupat. Ang ikalima na apatay makita nga ikalima diya sa verse 17 last verse no. Basahon nato sa Bisaya kay patsada gid basahon ang Bisaya. Ingon dinhi pagkatahom unya kining sudungon tungod sa kadaghag abot sa kaumahan mahimong ang mga batan-ong lalaki ug magmaya mahimsog ang mga batan-ong lalaki ug magmaya ang mga batan-ong babae tungod sa bag-ong bino no so there is going to be
a total restoration, no? Dili lang ang tao ma-restore ang ilang faithfulness to the Lord, kundi bisan pa ang mga kabtangan, bisan pang mga kaumahan, ang mga source of income nila ma-restore usab ni aning higayuna. So, ang ikalima, makita nato nga ang ikalima, makita nato nga as a treasured possession. Kita gitawag mong tag treasured possession, no? As a treasured possession of God, we will never again go hungry and thirsty, and we will receive the blessing. Gibalik ko lang di ay sumo ng ikalima nga dili na tagutumon, dili na tauhawon. Kay madawatan na nato ang panalangin sa Ginoo, mag-overflow na ang atong source of income. Mag-overflow na ang panalangin. Niyan ang panahon na nga i-restore na ni Lord, kay gidestroy na ni Lord ang atong mga kaaway. Niyan ang panahon na mag-overflow na ang panalangin, mag-enjoy na ta sa panalangin nga iyahan ni Lord tungod kay dili panalangin nga daghan kwarta ha, kundi panalangin nga naa na mag-rule ang satisfaction, contentment, no, overflowing love, overflowing joy, overflowing grace, overflowing mercy that comes from the Lord. So nianang igayon na mahitabo gid na siya. So kini nga prophecy ni Zechariah sa chapter 9 makadasig kaayo kanato no nga makita nato in the past chapter nga grabe gyud pandaog-daog sa mga katawhan sa mga tao ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. O niabot sa point nga hukman gyud ni Lord, hukman ni Lord ang mga kaaway sa iyang mga katawhan o at the same time i-restore balik ni Lord ang panalangin ngadto sa iyang mga katawhan. So dili ta ngayon nga maguol kung karong mga panahon na medyo grabe ang atong pag-undergo sa mga pagsulay, mga kalisdanan, no? Mga testing of our faith. Padayon lang itang maglig-on sa pagkinabuhing Kristohanon, pag-alagad sa Ginoo tungod kay sa umaabot nga panahon maani gyapon nato ang overflowing nga panalangin because we know that God is always in control of every situation. Kung nag-undergo ka karon o grabing mga paglutos, no, pag-BI-BI, pagbugal-bugal, mulurang ra gyud gihapon sama sa mga katawhan sa Dios dinhi sa prophetic books nga atong gihisgutan nga kanhi grabe nga kalisod no tungod sa mga pagpandaog-daog sa kaaway ngadto kanila. Ang Dios nakakita og niabot ang panahon sa prophetic book sa Zechariah, niabot ang panahon nga ang Dios na ang mibalos, ang Dios na ang nakigbatok kanila, no? Gibutang dito nga dramatic fashion kay ngano gamito ni Lord ang nature para nga i-attack ang mga kaaway, no? Salamat sa Ginoo kay miabot si Ginoong Hesus nga mao ang atong hari nga moy mo reign na during this time and even in the future. Si Ginoong Hesus na sa pagbalik ni Ginoong Hesus, He's going to reign na dayon unya wala na all the wickedness will disappear, no, will disappear during the time sa judgment. Kay hukman gyud ni Lord ang mga kaaway, ang mga nanamas-tamas or ang mga kaaway sa Diyos. Ang kaaway sa Diyos, no, nga mo'y author, no, ni ining wickedness, no, hukman na ni Lord. May tabo na ang final judgment pag-abot sa panahon. Amen. Naot nga natay nakutlo karon sa atong gihisgutan diya sa Zechariah chapter 9, no, sa atong gisgutan nga 5 ka highlights diha sa chapter 9. Amen. Og mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit no namong Amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord nga ikaw ang Dios nga padayon gyud Lord naga-inspire, padayon Ginoo nga naga exhort ka namo sa imong mahal nga pulong Lord labi na dinhi
sa prophetic book sa Sekaraya, O God. Thank you kaayo, Lord, nga nagdasig ka kanamo niini, O God. Bisan pa man nagapray kami karon sa mga kaigsuunan nga manarbaho sa office, pribado o publiko nga office, Ginoo nga ikaw, O Dios, magatabang aron gaan ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho, Lord. Sa mga teacher nga busy, Ginoo, sa pagpanghimog mga lesson plan, no reports, Ginoo, kahapit ng abri sa klase, ikaw, Ginoo, magatabang usab kanila. Sa mga kaigsuunan usab nga mga estudyante, Lord, ikaw mag-provide sa ilang mga balarunon sa school ug magatabang strong comprehension, mag-provide strong comprehension kanila, Lord. Sa mga kaigsuunan nga nay mga online nga job, ikaw magatabang usab kanila, Amahan, nga diha sa online nila, Lord, mudan ang ilang kahayag o mapasidunggan ka, O God. Ug i-bless, Lord, ang ilang trabaho di sa online nga mamahimo kini nga source of income nila, Amahan. Sa mga kaigsuunan nga na ay mga business nga gipang manage, Amahan. Salamat sa kaayo, Ginoo, nga ikaw magatabang kanila nga sa pag-manage nila sa ilang business, makabaton silang kaalam nga langit nun, Ginoo. Giniyahan nimo, O God, aron mapasidunggan ka usab, Lord, sa panahon, Ginoo, nga imo silang ipaasenso, O God. Dalaygon ka gid, Lord, sa walay katapusan, Aman, walay laing mapasidunggan ining tanan, ikaw ra gid, Lord. Busa dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.